Sige, tawanan mo lang ako. Paingos na belta dito ni Eros bago ako kinabig palapit sa kanya. Pero kapag ikaw naman ang malalagay sa posisyon ko, ay maiintindihan mo ko. Nang lumingon sa akin sa Eros ay nangingislap ang mga mata nito. I love you. Pahayag niya habang direktang nakatingin sa akin. I love you too. Nakangiti kong tugon. Sige, mag-iingat kayo. Pagpaparinig ni Ate Sandra, nang tingnan ko ito ay isang masayang ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito para sa amin dalawa ni Eros. Sagutin mo na kasi yung foreigner mong manliligaw. Payo dito ni Eros. Agad na namula ang mukha ni Ate Sandra at pinanlakihan ang mga mata sa Eros bilang babala. Lihim naman ako napangiti dahil mukhang hindi lang basta-bastang manliligaw ang tinutukoy na foreigner ni Eros. Huwag kang matakot. Sa simula lang masakit. Patuloy na pangaasam ni Eros. Size doesn't matter. Eros! Patiling saway ni Ate Sandra sa kanya. Saka ko pa nakuhang ibig sabihin ni Eros kaya sabay kami nagtawanan at nag-high five habang pulang-pula ang buong mukha ni Ate Sandra. Tumigil na kayo. Nagmamaktol nitong utos sa amin. Nagkatinginan kami ni Eros at batay sa kislap ng kapilyuhan sa mga mata niya, ay alam kong pareho naming naalala yung unang beses na may nangyari sa amin na muntik pa kaming nahuli ni Renz. Agad ay sabay na naman kaming nagsitawanan at hindi na ito dahil sa size ng foreigner ni Ate Sandra, kundi ay dahil sa sarili naming mga kalokohan. Ano ba? Nayayamot ng reklamo ni Ate Sandra dahil akala siguro nito ay siya pa rin ang dahilan ng tawa namin ni Eros. Biglang nahinto ang pagtatawanan namin ni Eros nang may kumatok sa pinto. Pagkabaling ko roon ay siya namang pagpasok na isang foreigner na mas matangkad pa kaysa kay Eros at napakalaki ng katawan. Maang akong napatingin dito bago nalalaki ang mga matang bumalik ang tingin kay Ate Sandra na may kaliitang babae. Napakurap-kurap ako habang ini-imagine ang mga bagay-bagay. Patay kang bata ka. Wala sa sarili kong usal na dahilan ng muling pagbunghalit ng malakas na tawa ni Eros at nahihiyang ungol mula kay Ate Sandra. Ang laki-laki ng foreigner tapos napabuga ako ng marahas na hangin dahil bigla ay gusto kong mag-alala sa mga bagay-bagay na hindi ko na dapat problemahin. May pag-aalinlangan man ay sa huli hinayaan namin sa Ate Sandra na mapag-isa kasama ang malahigante niyang kaibigan daw. Kaibigan tapos sobrang nag-aalala na bigla pang pumunta dito sa bansa nang malaman ang nangyari sa kanya. Pinagdaanan ko na ang ganoong pag-aalala mula kay Eros kaya huwag ako. Kaibigan daw pero nag-iibigan. Mukha namang mabait yung Vince, no? At mahal na mahal sa Ate Sandra. Wala sa sarili kong pahayag. Nasa kotse na kami na ipinagmamaneho ni Miko. Hindi muna kami babalik sa syudad dahil dadalaw ulit kami bukas kay Ate Sandra. Ang laking tao niya lang talaga. Wala sa sarili kong usal. Langya, kakayanin kaya yun ni ate? Pabulong kong tanong kay Eros. Muli na naman siyang tumawa at inilapit ang mukha sa mukha ko kaya nalalanghap ko ang mabango niyang hininga. Lagi kinukwento sa akin ni Sandra ang tungkol kay Vince. Anya. Kaya alam kong kahit nakaka-intimidate ang laki nito, ay kabaliktaran nito ng ugaling meron ito. Napatangutango ako dahil yun nga ang napansin ko kanina, matapos kami ipakilala ni ate. Ito yata iyong halimbawa nung tinatawag na gentle giant. Pero ewan ko na lang kung gentle pa rin iyon pag ibang bagay na ang ginagawa nila ni Ate Sandra. Ilang beses na namin sinubukan ni Eros pero sa una lang talaga, napanindigan ang pagiging gentle. Pero pag malapit ka na sa saktulan ay kusa nang nawawala iyong ka-gentlean. Sir, dadiretso po ba tayo sa hotel? Singit ni Miko sa usapan namin ni Eros. Yes, Miko. Maikling sagot dito ni Eros bago muling bumalik sa akin ang buo niyang atensyon. Huwag mo nang alalahanin si Sandra. Sabi niya sa akin at ginawaran ako ng magaang halik sa mga labi. Hindi yun sasaktan ni Vince. Sa alip na sumagot ay isiniksik ko ang sarili sa kanya. Mabilis din namang agad niyang inayos ang pagkakaupo upang maging komportable ang posisyon ko. Hindi na tayo nakapagpa-check up kanina. Usal niya. Sa syudad na lang tayo? Tugon ko. Pagkagaling natin dito. Mabilis naman siyang sumang-ayon at pareho namin tahimik na ina-enjoy ang maikling biyahe papunta sa tutuluyan naming hotel. Pagkarating doon ay nagulat pa kami dahil naghihintay na sa amin si Romano. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong na Eros dito. Meron akong problema.
Seryoso nitong sagot. Sumulya pa ito sa direksyon ko bago nagdadabog na isunubsob ang muka sa akin na uupuan. Bubulong-bulong pa ito na parang may kinakausap. Hindi ito mapakali at parang wala sa sarili. Kung hindi ko siya kilala ay sasabihin kong nag-a-addict na ang loko. Nagtataka kami nagkatinginan ni Eros. Nagtatanong ang mga mata kung inginuso ang kapatid niyang nasisiraan na yata ng ulo dahil sa pula nitong buhok. Nagkibit-balikat lang siya at muling pinanood si Romano na parang sinapian ng masamang espiritu. O baka naman ito talaga ang masamang espiritu na naligaw ngayon dito. Nakamove on na yata ako kay Maura. Bigla nitong bulalas. Napaiktad pa talaga ako dahil pabigla-bigla ang ginawa nitong pagbalikwas at pag-ayos ng upo. Aatakihin pa yata ako sa puso dahil sa kanya. Ano naman problema doon? Masungit kong tanong. Mukhang in love na ulit ako sa iba. Namimilog ang mga mata sa takot nitong sagot. Mukhang ang namang problema talaga ito dahil himalang hindi niya pinatulan ang pagsusungit ko. Sino naman ang kawawang babae? Pahinamad na tanong ni Eros. Biglang nalukot ang mukha ni Romano na para bang may nalasahan itong masama. Hindi pwede. Hysterical nitong bulalas at biglang humilata sa sahig. Uy, mayos ka nga. Saway dito ni Eros. Parang gusto ko namang matawa dahil halatang nahihirapan talaga si Romano. Sa halip na makinig kay Eros ay para itong uod na nalagyan ng asin na naglulumikot. Kuya, para kang bata. Naiinis na muna ni Eros sa kapatid. Eros, tulungan mo ko. Bigla ito napaayos ng upo sa sahig at humarap kay Eros. Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Pairap na tugon ni Eros at lalagpasan na sana ng kapatid pero mabilis itong kumapit sa binti niya. Bumitaw ka nga. Kailangan mo ko tulungan dahil tinulungan kita nung iniligtas natin sa terasa at Rian. May panunumbat sa tono na paalala na Romano kay Eros. Bayad mo yun sa ganasgasan mong gulungan jet ko. Nandidilat na sagot ni Eros. Binigyan na kita ng mga gulong ah. Mabilis na reklamo ni Romano. Ang dami nung ibinigay ko. Saan mo ginamit ang mga yun? Kulang pa yun sa emotional damage natin sa akin ang ginawa mo. Hindi nagpapatinig na buwalta ni Eros. Grabe ka, Eros. Maang nabulalas ni Romano. Kaya ka ba yumaman dahil sa ugali mong iyan? Parang hindi kita kapatid ah. Naghihinanakit pa nitong dugtong at tinignan ng masama ang kapatid. Huwag kang magdrama, hindi bagay sa'yo. Humalukip-kip na wika ni Eros. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo at ganyan ang reaksyon mo? Para bang nalugi ang negosyo mong kasino? Yung bibig mo, Eros. Nangangaral nitong sita sa kapatid. Sana hindi mangyari ang sinabi ng matabil kong kapatid. Knock on wood. Parang nananalangin pa nitong dugtong sabay katok sa tiles na sahig. Hindi na ako nagulat pa dahil talaga namang may konting sayad ito kaya iniintindi ko na lang ang kasyungahan nitong taglay. Napapantastikuhang pinanood lang ni Eros si Romano habang hinihintay ang isasagot ng huli sa katanungan niya tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng nagugustuhan nito ngayon. Eros, dalhin mo ako sa albularyo. Bigla'y hiling na Romano sa kanya. Ipatawas mo ako at ipagamot dahil pakiramdam ko'y ginayuma talaga ako ni Doktora Kiara. Kaya ako nagkakagusto sa kanya. Hindi ko mapigilang mapahagikik dahil sa revelasyon nito. Sa Eros naman ay hindi nakakikitaan ng pagkagulat dahil sa natuklasan. Mukhang si Romano lang talaga ang hindi nakakapansin sa sarili nitong ikinikilos kapag nasa paligid na si Doktora. Baka ganti na niya sa akin ito dahil sinira ko yung date nila nung pangit niyang kachat. Nanlalaka ang mga mata nitong kwento. Bakit kasi makikipag-date na lang dun pa sa pangit? Nakabusangot ang mukha nitong dagdag. Sa tingin mo, may lahi mang kukulam si Doktora Kiara? Hindi ko napigilan singit sa usapan nilang dalawa. May alaga nga yung pusa na kulay berde yung isang mata at asul yung isa. Mabilis nitong sagot. Tapos kinakausap niya pa at tuwing nagpupunta ako doon sa bahay niya, ilaga akong kinakalmot ng pusa. Tinuturuan niya yun upang magalit sa akin. Nagpupunta na pala siya sa bahay ni Doktora. Alam mo kuya, baka gutom ka lang. Mahinahong payo dito ni Eros. Ikain mo na lang yan. Kung ano-ano nang pumapasok dyan sa isip mo at baka matuluyan ka na talaga. Malahian pa ng isang baliw mga Aldovino. Imposible nga kasi ako magkakagusto sa Kiara na iyon at mas imposibleng mainlove ako sa kanya. Hysterical na itong pahayag. Sinumpa talaga ako ng babaeng iyon kaya tulungan mo ako, Eros. Okay. Sumusukong pahayag na Eros. Tumayo ka na dyan at umupo na maayos upang mapag-usapan natin ito. May hinahon niyang dagdag. Mabilis namang agad na sumunod si Romano na parang masunuring bata.
Upang mas maging effective ang pakikichismoso ko, ay naupo na rin ako sa tapat ng inuupuan nito. Hindi ko mapapalampas ang chance na masaksihan ang paghihirap ni Romano dahil sa pumapag-ibig na naman ito. Sa lagay na ito ay parang siya pa iyong lugin-lugi dahil nagkagusto siya kay Doktora Kiera. Ang swerte naman niya pag nagkataon. Ang ganda kaya ni Doktora kahit may pagkachismoso ito ng slight. Paano ka nakakasigurong gusto mo talaga si Doktora Kiera? Panimulang tanong ni Eros nang makaupo na ng maayos si Romano. Isang masamang tingin na binigay sa kanya na Romano. Nakikinig ka ba sa akin kanina? Sabi ko in love ako, hindi lang basta gusto. Nakukonsume nitong pagtatama. Nakuha pa talaga nitong mainis sa taong gustong hinga ng tulong. Iba talaga ang may pulang buhok. Oo na, sige babaguhin ko ang tanong. Napagpasan siyang sagot na Eros. Paano mo nasabing in love ka nga kay Doktora at hindi mo lang ito gunugin eh? Mahinahon niyang tanong ulit. Nagtatanong ka ba talaga o inaasar mo na ako? Sa lubong ang kilay na balik tanong ni Romano sa kapatid. Lalong sumama ipinukol nitong tingin sa kausap. Isang reklamo mo pa, tatawagan ko na talaga si Kiera upang papuntahin dito. Nauubusan na ng pasensyang banta ni Eros dito. Gusto mo yan? Paasit niyang pahabol. Hindi. Maagap na sagot ni Romano. Agad umamo ang mukha nito habang nakatingin kay Eros. Binabara mo ko eh. Asar na wika ni Eros. Hindi ko tuloy alam kung nangihingi ka ng tulong o ano. Huwag na kasi akong asarin. Kita mo ang hirap na yung tao. Himutok na Romano. Makinig ka kasi sa tanong ko. Namewang nasabi ni Eros. Kung ano-ano pa kasi sinasabi, sumagot ka na lang. Inis niyang dugtong. Tahimik ko lang silang pinapanood. Popcorn na lang ako lang at para na ako nanonood ng isang talk show tungkol sa love life na Romano. Saglit pa itong napaisip sa sinabi ni Eros habang hindi mapakali sa pagkakaupo. Ano na? Naiinip na untag dito ni Eros. Paano mo natuklasan na in love ka na kay Doktora Kiera? Bigla-bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko pag naalala o nakikita ko siya. Wala sa sariling usal ni Romano. Tulad ngayon, damihin mong puso ko, ang bilis ng tibok. Itinapat pa nito ang kamay sa sariling dibdib habang nanghihikayat ang tingin kay Eros na i-check ang sinasabi. Napamaang sa Eros nang hindi pa nakontento si Romano at ito na mismo kumuha sa kamay niya upang itapat iyon sa puso nito. Hindi ba ang bilis? Parang bata nitong bulalas. Napabunga ng hangin na binawi ni Eros ang sariling kamay. Malala ka na. Naiiling niyang pahayag habang pinapasadahan ang tingin ng kapatid. Wala na tayo magagawa dyan. Eros, hindi pwede. Mabilis nitong protesta. Tsak na pagtatawanan ako ni Kiera. Hindi niya talaga ako magugustuhan dahil sa dami ng mga nagawa kong kalukuhan sa kanya. Paano ko, Eros? Hindi pwede na ganoon na mangyari. Walang preno nitong pahayag. So, ang problema mo talaga ay baka hindi ka magugustuhan ni Kiera? Sa lubong ang kilay na tanong ni Eros. Mabilis naman tumangutango si Romano pero bigla ding napapailing tapos tumango ulit. Mukhang naguguluhan ito sa kung ano isasagot. Pati ako ay parang makikitango at makikiiling na rin habang nakatingin dito. Nakakahawa pala iyong kabaliwan. Paano natin malalamang hindi ka niya magugustuhan kung hindi ka nagtatapat sa kanya ng nararamdaman mo at hindi nga pwede? Putol na Romano sa pagsasalita ni Eros. Naintindihan kita. Tugon ni Eros. Takot kang mabastard kaya ayaw mo magtapat. Sino takot mabastard? Tumaas pa ang tono nito habang nagtatanong. Isa akong Aldovino kaya imposibleng may babastad sa akin. Bagyang bumuhay ang boss nito sa bandang dulo. Alam mo, Kuya Romano, ang gulo-gulo mo. Umiikot ang matang wika ni Eros. Kanina ay reklamo ka ng reklamo dahil baka hindi ka magugustuhan. Tapos ngayon ay hindi ka naman pala takot mabastad dahil sobrang yabang mong walang iya ka. Susubong ko ta kay Mommy. Bigla ay sansala ni Romano sa paglilitan niya ni Eros. Narinig ko, huwag ka magdadanay, nagbumura ka. Saglit na napapikit sa Eros dahil sa inis sa kapatid. Sana nga hindi ka talaga magustuhan ni Kiera. Naasam na pahayag ni Eros. Kawawa sa iyo yung tao. Paano siya magiging kawawa? Paingos na tugon ni Romano. Ako nga itong in love sa kanya. E di magtapat ka, gago. Halos pabulyaw ng payo ni Eros sa kapatid. Hindi niya nga ako magugustuhan. Patuloy na tong giit. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Namewang na tanong ni Eros. Ang yabang-yabang mo tapos bigla ay babahag ang buntot mo kay Kiera. Nasaan na yung sinasabi mong isa akong Aldovino kaya imposible may babastad sa akin? Ginagaya pa niya ang pagsasalita kanina ni Romano. Eros, alam ni Kiera lahat ng mga kalukuhan ko.
Problemado naman tugon ni Romano. Close sila ni Mommy kaya 100% na chinichismis na ako dito doon sa tao. Alam mo naman sa Mommy walang filter kaya tsak yung mga negatibong bagay tungkol sa akin ay kinuwento nito. Napahilamos pa ito ng mukha bago inis na napasabunot sa mahabang buhok. Umigay na yata nag-iisa nitong tornilyo sa ulo. Ayaw mo nun? Hindi mo na kailangan pa mag-isip kung paano ipagtatapat kay Kiera ang nakaraan mo dahil alam na niya ito. Seryoso kung singit sa kabila ng nakakatawa nitong itsura. Mas maigi nga na itong minahal mo kaysa kung sino pa man dyan na hindi mo pa nakikilala ng lubusan at hindi ka rin kilala. Kay Dr. Kiera ay pwede ka magpakatotoo. Hindi mo na rin kailangan pa mag-adjust dahil kilala niyo ang isa't isa. Kung hindi ka niya gusto, sa ngayon ay dapat gawin mo ang lahat para magustuhan ka niya. Matama nitong tumitig sa akin habang napapaisip sa mga sinabi ko bago biglang tumayo. Muntik na rin ako mapatayo dahil sa gulat. Maging si Eros ay napamura dahil sa pabigla-biglang kilos ng kapatid. Alam mo riyan, may tama ka. Nangingislap ang mga matang pahayag na Romano. Siya itong may tama sa utak, nadamay pa ako. Okay guys, I really have to go. Pupuntahan ko si Kiera. Nagmamadali nitong paalam. Bago pa kami makahuma ni Eros ay nakalabas na ng silid si Romano kaya nagkatinginan na lang kami. Natulungan ba natin siya sa ipinunta niya rito? Napakurap-kurap kong tanong kay Eros. Siguro? Patanong na sagot niya. Ilang sandali muna kami nagkatinginan bago kami sabay na nagtawanan. Tuwang-tawa kami habang inaalala ang mukha kanina ni Romano. Ang sagwang mainlove ng kuya mo. Humihingal sa kakatawa kong wika. Akala ko kung ano ng problema niya, yun lang pala. Naluluha sa kakatawang sabi naman ni Eros. Pareho kami parang hindi na makahinga sa kakatawa kaya pinapakalma muna namin ang aming mga sarili pero nang magtagpo ulit ang mga mata namin ay hagalpak na naman kami ng tawa. Ikamamatay ko siguro ang kakatawa sa lagay na ito. Langyang Romano, ito pa yata magiging dahilan na maaga kong pagpanaw dahil sa sobrang pagtawa. Tama na. Nahihirapan sa kakatawa kong usal. Nakahawak na ako sa dibdib ko dahil sa kakatawa. Ilang sandali lang akong nakapagpahinga pero nang makita si Eros na katulad ko din iyong kalagayan, ay muli na naman ako napahagalpak ng tawa. Sumasakit na talaga yung tiyan ko pero hindi ko mapigilan ang sarili. Kontento at may masayang puso. Yan ang mailalarawan ko sa estado ng buhay na meron ako nitong mga nakaraang araw. Parang walang unos na nangyari. Yung mga iniwang kirot ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Ilang araw na lumipas simula nang dumalaw kami kay Ate Sandra at malapit na rin itong lumabas ng ospital. Mabilis ang naging recovery nito. Alaki kasi ng nag-aalaga. Ang galing pala. Basta masaya ako para kay ate. Feeling ko naman ay kakayanin niya sa Vince. Basta hindi lang bibiglain. Kasi nga, magpapagaling pa siya. Sa Tita Lara naman ay hindi ko na ulit nakausap. Hindi ko alam kung ano ang saloobin nito tungkol sa nangyari sa pamilya namin pero balita ko hindi ito bumibisita kay Leo sa kulungan. Wala ito ipinapakitang suporta sa asawa. Si Kuya Ezra naman ay sinimulan na ang muling pagpapabangon sa Hacienda Salazar. Hindi naman talaga masabing bumagsak ito. Bagyang napilay lang pero sa galing ni Kuya ay alam kong kayang-kaya nito iyon. Sina Kuya Lemor at Ate Lea naman, kahit nakasuporta kay Luis Salazar ay sumusunod naman sa mga plano ni Kuya Ezra sa Hacienda. Hindi sila galit na isa si Kuya sa mga dumidiin sa dalawang nasasaktal. Sa akin lang talaga mainit ang dugo ni Ate Lea. Si Kuya Lemor, sa kabilang banda ay hindi ko mabasa yung iniisip kaya hindi ko masabi kung galit ba ito sa akin, basta ang malinaw lang ay Team Lea ito. Medyo magulo, pero darating ang araw na maliliwanagan din sa Ate Lea. Masalamat siya at nagbagong buhay na ako. Medyo laylo na ako sa pagkamaldita. Hindi na gaanong nagbabangga na sa nga ng mga sungay naming dalawa. Si Renz naman ay kasama na ngayon ang nanay niya. Ang bilis ng kilos ng mga abogado na Romano. Di ko alam kung paano nila nakuha ang perma ni Luis Salazar para sa annulment ng mag-asawa. Okay na kami ni Maura. Kahit hindi ko na ulit siya tinawag na mama, ay mas maganda ngayon ang relasyon namin. Si Tita Teresa naman ay pinasyang bumalik sa probinsya. Binalikan niya yung buhay niya doon bago ang nangyaring kaguluhan. Hinatid namin siya ni Eros at okay naman na ang kalagayan niya doon bago kami nagpasyang iwan siya. Walang hiniling sa amin si Tita na kahit na ano pero kusang nagbigay sa Eros. Gusto niyang maging maalwan ang muling pagbabalik ng tiyahin ko sa normal nitong buhay. Mukha namang okay na lahat ng mga tao sa paligid ko. Maliban pala kay Romano na hinahabol-habol pa rin si Dr. Kiera pero alam kong silang dalawa pa rin ang endgame.
Masyadong porsigido si Romano kaya tiyak na walang kawala si doktora. Nahinto ang paglalakbay ng isip ko nang bumukas ang pintuan at iniluwa ang doktor na may dala ng resulta ng mga test result ko. Naramdaman ko ang bagyang pagbisil na Eros sa kamay kong kanina niya pa, hindi binibitawan. Lalo siyang nanlalamig na parabang death penalty ang babasahing resulta ng doktor. Nagpapacheck up lang naman kami kung nakabuo na ba siya. Masyado siyang excited kanina pero ewan ko kung bakit bigla-bigla'y nagiging kabado na siya. Well, congratulations to the both of you. You're having a baby. Yes! Napasuntok sa hangin na sigaw na Eros dahil sa ibinalita ng doktor. Hindi na ako nagulat pa dahil inaasahan ko na talaga na yun ang resulta, lalo na at delayed ako sa buwan na ito. May baby na tayo! Masayang baling sa akin ni Eros. Daddy na ako! Congrats, Daddy! Nakangiti kong bati sa kanya. Lalong lumaki ang ngiti niya at niyuko ako upang gawaran ng masuyong halik sa labi. I love you, Mommy! Usal niya bago ako niyakap. Magiging mommy na ako. May sariling isip na lumapat sa impis kong tiyan ng isa kong kamay. Parang sasabog ang puso ko. Sobrang saya habang iniisip na may isang buhay ang nasa loob ko. Isang buhay na binuo namin ng laking mahal ko. Matapos ng ilang instructions mula sa doktor at napakaraming katanungan mula kay Eros, ay sa wakas ay pauwi na kami. Akala ko talaga hindi na mauubos-ubos sa mga tanong niya kanina. Miko, ninong ka ng panganay ko ha? Agad niyang pahayag nang makasakay kami sa sasakyan. Saglit na sumulyap sa rearview mirror si Miko bago gumuhit ang ngiti sa mukha nito. Congratulations, sir. Bati nito kay Eros. Dugtong nito at bahagya pan tumango sa direksyon ko. Thank you, Miko. Pasasalamat ko. Miko, simulan mo na akong tawagin, pare. Utos dito na Eros. Parang Miko na kita. Sinundan niya iyon ng masayang tawa. Tanging ngiti ang naging tugon ni Miko bago pinausad ang sakyan. San po tayo, sir? Pare nga. Pagtatama ni Eros kay Miko. San tayo, pare? Napatikhim pa si Miko dahil halatang hindi komportable sa pagtawag ng pare kay Eros. Sa bahay tayo ni na Daddy, pare. Malaki ang ngiting tugon ni Eros. Ibabalita ko kay Mom at Daddy to. Lumambot ang ekspresyon ko habang pinapanood ang sayang nakalarawan sa mukha ni Eros. Kung ganito pala siya kasaya dahil buntis ako, ay di bali ng taon-taon ako magbubuntis. Nang mapansing nakatingin ako ay umakbay siya sa akin at yumuko upang paglapatin ang mga labi namin. Masuyo ang halik niya sa simula pero habang tumatagal ay ramdam ko ang paghahangad sa bawat hagod ng mga ito. Sabi ng doktor, ay pwedeng-pwede pa raw. Bulong niya sa akin habang pinapatakan ng halik ang buo kong mukha. Ang alin? Pabulong ko ring tanong. Baka top secret itong pinag-uusapan namin kaya nakigaya na rin ako sa pabulong-bulong niya. Yung ano? Panas niyang sagot. Naramdaman ko na pasekretong pumaloob sa suot kong blouse ang sanyang kamay. Umaplos sa tiyan ko bago umakyat pataas at nilalaro ang gilid ng suot kong bra. Ano nga? Paus kong tanong. Ang kulit niya? Ano nang ano? Habang pinapainit ako? Makahulugan niya akong kinindatan. Umawang ang bibig ko. Ang loko, hindi talaga nakalimutan ang sagot ng doktor kanina sa tanong niya tungkol sa magiging sex life namin ngayong buntis na ako. Ang sabi ng doktor ay okay lang naman daw iyon basta hindi may ipit ang tiyan ko. Iwasan daw muna namin ang mahihirap na posisyon. Lalong uminit ang halikan namin at kasabay noon ay ang masidhing pagnanasang lumukob sa buo kong katawan. Kung dati ay mabilis akong nagiinit, mas grabe na ngayon. Pinakawalan muna ni Eros sa mga labi ko. Hindi ko napigilan na nagpo-protest akong ungol. Miko, sa bahay na muna tayo. Bigla ay utos niya. Saka ko lang naalala na may kasama nga pala kami. Nahiya ko isinigsik ang mukha sa dibdib niya. Hindi ko matingnan si Miko lalo na ngayong hindi ko mapigil-pigil ang sarili kong katawan. Kusa itong nagre-response sa init na hatid ni Eros. Hindi ko narinig ang tugon ni Miko pero bigla itong malakas na nagpatugtog. Bahagi ako nag-angat ng mukha sa dibdib na Eros at nagtatanong na napatingin sa mukha niya habang makahulugang napasulyap sa driver's seat. Sa ilang ulit na pagsakay ko sa sasakyang minamaneho ni Miko ay ngayon ko lang naranasan na nagpatugtog ito. Isang pilyong ngiti ang binigay sa akin ni Eros na nagpainit sa mukha ko.
Sigurado ako na may ideya na si Miko kung bakit may pagmamadali sa mga kilos namin ni Eros. Pagkahinto ng sakyan sa tapat ng bahay ay hindi na nga namin nagawang magpaalam at mabilis agad kaming bumaba habang hawak kamay namin tunungo ang pintuan. Wala nang intro pa at pagkasara namin ng pintuan ay agad na naglapat ang mga labi namin para sa isang maalam na halik na agad din natapos dahil sa malakas na hiyawan. Congratulations! Napahiyaw ako sa gulat at napakapit pa sa batok ni Eros. Kulang na lang ay magpakarga ko sa kanya. Maging sa Eros ay malutong na napamura habang mabilis akong niyakap na para bang pinoprotektahan mula sa panganib. Wala naman talagang panganib o dapat na ikabahala dahil ang pinanggalingan ng malakas na pagbati ay ang buong pamilya niya na halatang kanina pa nakaabang sa amin at may mga bit-bit pang confetti at malaking banner na may nakalagay na "Congratulations to the new parents." Yung daddy pa mismo ni Eros ang may hawak sa isang dulo ng banner at si Renz naman yung nasa kabilang dulo. Lahat ay pawang masayang nakangiti sa amin ni Eros. Bigla ako nakaramdam ng hiya dahil sa nasaksiyang eksena ng mga ito. Mabuti na lang at wala pa kaming nagagawa na higit pa sa nararapat, lalo na't kasama nila yung mga anak ni Nika. Mukhang may bala kayong gagawin pero, sorry, we're not sorry. Mapang-asam na pahayag na Romano habang karga ang isa sa kambal na sa dikdik, nakasalukuyang nilalagyan ng confetti ang ulo niya. Huwag siyang tumawa-tawa dahil mas nakakatuwang itsura ng pula niyang buhok na may mga nakasabit na confetti. Nagmumukha siyang Christmas decor. Ano to? Nagtatakang tanong ni Eros. Maingat niya akong pinakawalan at tinanggal pa sa buhok ko ang ilang confetti na kumapit doon. Magiging daddy ka na kaya binabati namin kayo. Excited na sagot ni Madam Roxanne. Isang malaking himala na wala itong bit-bit na katana ngayon, salip ay isang cute na teddy bear ang dala-dala nito. Paano kayo nakapasok? Kurutong tanong na Eros. Lahat sila ay tumingin sa direksyon ni Renz na agad na nag-peace sign. Napabuga na lang ng hangin si Eros. Grabe na talaga yung source mo, mommy. Naiiling pero nakangiting komento ni Eros. Naunahan pa kami makauwi. Sarkastiko pa niyang dugtong. Inaabisuhan ko na lahat ng mga nandoon sa klinik na pag ganitong mga balita ay dapat itimbre agad sa akin. Proud pang sagot ni Madam Roxanne. Dapat talaga ay sa ibang klinik kami nagpunta. Bubulong-bulong na tugon ni Eros. Hindi na siya binigyan pansin ng mommy niya at nakangiti na ito lumapit sa akin. Nagniningning ang mga mata sa sobrang saya na iniabot nito sa akin ang dalang teddy bear na kasing laki yata ng kambal na anak ni Nika. Thank you sa pagiging ina na magiging apo ko. Sincero nitong pasasalamat. And congratulations. Matapos tanggapin ng teddy bear ay mahigpit niya akong niyakap. Mabuti na lang at hindi kasing bigat ng kambal ang teddy bear. Thank you po, Madam Mommy. Sansalan niya sa akin. Mommy, ang itawag mo sa akin. Magkakaapo na ako sa iyo kaya anak ka na rin namin ng daddy Nico mo. Sige po, Mommy. Medyo naasiwa pa akong sambitin iyong mommy. Malaki ang itim pinakawalan nito at masuyo akong tinapik sa pisngi bago ito bumalik sa tabi ng asawa. Yay! May sister na sa Tito Pula. Masayang anunsyo ni Dikdik. May bagong anak na si Mama Laganda. Bakit hindi siya baby? Inosenteng puna ni Oink Oink habang namimilog ang mga matang nakatingala sa akin. Hindi ba kapag kami ni Dikdik nagkaroon ng kapatid ay baby itong lalabas? Nalilito nitong baling sa ina. Malakas na tumawa sa Nika at pinupong ng halik ang matabang pisngi ng anak. Magiging asawa ni Tito Eros niyo sa Tita Rian, kaya hindi na talaga siya baby. Magkaka-baby na nga sila ni Tito niyo. Paliwanag nito sa anak. Mahal ni Tito Eros niyo sa tita niyo at basta mahal ng isa, ay mahal na lahat. Panabay na sagot ng dalawang bata. Parehong may malaking ngiti na nakapaskil sa mga labi ng dalawang bata at nang bumaling sa akin ang mga ito, ay hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko sa aking puso. Gusto ko paglabas ng anak namin ni Eros ay katulad din ito ng mga batang ito. Pinupuno ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid, kaya lumaking mapagmahal at mababait na mga bata. Hindi mararanasan ng magiging anak ko ang pinagdadaanan ko. Hindi niya kailanman ko questionin ang pagmamahal namin sa kanya ni Eros. Magiging baby niyo rin po ba ang baby nila? Bigla itanong ni Dikdik sa kanyang ina na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Sa bahay na natin titira yung baby pagkalabas. Kababakasan na excitement ang boss nito habang hinihintay magiging sagot ng ina.
Mukhang may ideya na ito kung saan nanggagaling ang mga baby lalo na at panay ang sulyap nito sa tiyan ko. Sa nakikita ko ekspresyon nito sa mukha ay mukhang inaasahan nito na sa bahay nga nila titira ang magiging anak namin ni Eros. Nagkatinginan kami ni Eros at nagkangitian. Kayo pa din ang babies ko. Baby yan ni Tito Eros nyo ang nasa tummy ni Tito Rian. Mahinahong wikang sagot ni Nika sa anak. Kailangan na sigurong sundan ng kambal, Nix. Pagpaparinig ni Romano sa kapatid. Basta ba ikaw ang umere? Sarkastikong sagot dito ng babae. Pwede bang paglabas ng baby ay lalaruin namin siya na dikdik? Tanong ni Oink Oink kay Eros habang puno ng enerhiyang winawagayway ang matabang mga braso upang magpakarga sa kausap. Agad namang yumuko sa Eros upang buhatin ang pamangkin. Oo naman. Magap niya sagot dito. Kayong dalawa ni Dikdik ang mag-aalaga sa magiging baby namin ni Tita Rian nyo. Lumiwanag ang mukha ng bata na tumingin pa sa akin upang manghingi ng kumpirmasyon kaya tinanguan ko ito. Humagikik itong lumingon sa kakambal at sabay na nagtawanan ng mga ito na para bang may pinag-uusapan na sila lang iyong nagkakaintindihan. Sa sobrang cute ng reaksyon nila ay nagtawanan na rin iyong mga matatanda. Is it a boy? Pigil hiningang tanong ni Dikdik nang tumingin na ito kay Eros. It's definitely a girl. Pagtatama ni Oink Oink sa kapatid. I want it to be a boy. Giit ni Dikdik. No! Mabilis na kontra ni Oink Oink. It's a girl. May pinaladad na dugtong.